Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kamay butang, pamagatibon sa Ginoo. Sa kamay butang, magpamaranjin, nanungod siya pagbalik. Sa kalibutan, ratahan tumon nga maaari. Kundi puno lang gid ng tawag, kapitian, simpag antos sa kalibutan niyo. Bisa magkarano nga gaantos. Madamo sa mga magkarano niyo, katulong puno man sa sakit. Bangod ang ato lawas, sunod sa mensahe, balay siyang tisti. Glory! Abriyan na dito sa Efesos 4:30. Praise the Lord. Piso 4:30. Wala bro? Wala Biblia? Wala. Piso 4:30. Kag dinhi pagpasubuha ang Espiritu sang Dios nga sa iya pinat-inan kamo nga sa adlaw sang pagtubos. Amay nga langit ng Diyos, ikamayan, pag-pray kami, ikaw ang benedisyon sa amin, kabayan maraming Espiritu, mag-guide sa amin. Kag dumama na wala kami, kag ama na may sakit, pinapunan ang utol ni Sister Lynn, kung nabunuan, ikaw magbulig sa iyo. Kag ikaw patigahin sa komunidad, ilayo siya sa hindi maayong sitwasyon na magadugang kagig ang iyang dapat ka. Ilaan po namin mga wala kayo, ikaw magkapaghutok sa iyo. Ilaan po namin tanan, si BBI Faith, na po namin ikaw ang magkuha sa virus o bakteri sa ilamas. Sa ngalan ni Jesus na po namin. Darayaw kakusimbang po. Ilan po naman si Sister Sophie na natin Sister Pepe man maghatag siya sa maayong lamas na halin sa iyang kabuusan. Salamat sa ngalan ng sinabi ng Sister Kim. Kaya ka magbulit na sila sa anong tanan. Sa ngalan ng Jesus, amen. Magapo. Amen. So sa sulat ni Apostol Pablo, hindi pagpasubuon ang balaan ng Espiritu. Kung gano'n ang Espiritu Santo, pwede pala mapighati ng isang tao. Pwede makasubo. Sa ano ba ay hindi pagtuman siya puno pagpasubo sa balaan ng Espiritu. Amen. Ang paghimo sa nalain nga paaginahan mo sa pag-alaga sa iyong pagpasubo sa Espiritu Santo. Kaya man ang Biblia nagasin nga tumano ng iya kabubutan. Dihis sa luta, subusan sa langit. Amen. Ang Espiritu Santo tatak, patin, tatak, silyo. Silyo sa kay sino. Para kanino? Ang Efeso 1,
13, may sinunod si Pablo tungkol sa kanya. At ang tatak nito hanggang sa araw ng pagtubos. Kapag ang pagtubos, hindi yung pagtubos ng kaluluwa, kundi ang pagtubos ng ating katawang lupa. Babaguhin ito, body change. May pagbago sa lawas, sa rapture na matabo. Amen. Gani, Glory. niya, ang tatak nito ay hindi nawawala. Dahil ito'y pantatak, silyo, hanggang sa araw ng rapture. So, sinabing, ang banal na espiritu, hindi ito nawawala sa mga pinili. Nawawala ito sa mga mangmang na manabatay sa forest garden, sa sleeping virgins na mga iglesia na mga mangmang. Basta mo rin, Professor Jesse. Jesse. Gamit lang ko na school ko na siya, mo ang problema. Professor Eric, taluan ko na ba yun? Dari ako. Isunod sa tapos ninyo mabatihan ang balita sa kamaturan, ang maayong balita na nungod sa inyo kaluwasan. Kag nagsalig sa iya kamuman gid katinan sang Espiritu Santo maginsaan. Amen. So, ang Espiritu Santo, pangako, tatak sa mga nagsalig sa iya. Ano ang pagsalig sa iya? El Shaddai. Iexplikar sang propeta na sa iya kita magasalig. Bisan ano, sa iya kita magasalig. Kinahanglan pagsalig. Pero, kailangan mo ng pangangaral ng mabuting balita. Ang mabuting balita, kailangan panampalatayaan ito. Ito tungkol sa ating kaligtasan, hindi ito tungkol pag-ipat-lipat na masimba o mga milyon. Kundi tungkol sa kaligtasan. At kung tayo ay nakinig at sumampalataya, kaya magtiwala tayo. Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Glory. Kailangan ng tiwala. Yes, man. Sapagkat sabi ng Espiritu Santo, ito'y pantatak sa mga nagtitiwala at sumasampalataya. Amen. Mabilis, madali, magsalita ang tao. Ang Panginoon na nasimulan sa iyo, ang Holy Ghost. Madali lang yan. Iban siya sabi, sige, magsasalita ka sa maraming wika. Ispingang tang, tapos sabi niya, magkaroon na niya ng banal na espiritu. Yun mga sistema ng tao yun. Paraan yun ng tao. Mga hindi galing sa lupa. Yun ay makalaman, mga tao, mga demonyo. Uso yan sa mga born again ngayon. At ito'y pantatak, ang banal na espiritu. Sa lumang tipan, ang pantatak sa bayan ng Israel ay kapahingaan Sabat. Ngunit ang tatak sa bagong tipan ay ang banal na espiritu. Magkaibang sa lumang tipan, magkaiba rin sa bagong tipan. Ang tatak ay sa lumang tipan, Exodus 31, 16 at 17. Basta. Glory. Exodus 31, 16 at 17.
sa bantayan sa katawan sa Israel ang inugpaway, sa pagtuman sa inugpaway sa bukos nilang mga kaliwatan subong atipan gadayon. Antay ni sa gihapon sa tunga nato napon kag sa katawan sa Israel nga tanda. So, ang Sabat, ayaw ng kapahingan, tanda. Tanda sa Diyos at sa bayang Israel. So, ang Sabat o kapahingaan, ito'y tatak sa bayan ng Israel. Hindi kasali dito ang ibang bayan. Isa lang, bayan ng Israel. Sa ilalim yun ang kautusan. Pero ito, Espiritu Santo ay sa ilalim ito ng biyaya. Magkaibang biyaya, magkaibang kautusan. Kaya, walang pangako ng Holy Ghost, Banal na Espiritu, sa mga nananari o nagpapasakot sa ilalim ng kautusan. May pabasa ko dito, ha? Brother mo na. Number 4? Yes. I have heard, but now I see. Yun ang titulo ng panggat ng mensahe. The elected of God seen it in Noah's time. Okay? Sa panahon ni Noe, nakita nila ang mensahe. Nakita nila ang mensahe, natupad ang mensahe sa panahon ni Noe. See? Moses' time. Sa panahon ni Moses, nakita din nila, naganap ang mensahe sa kanilang panahon. Jesus' time. Sa panahon ni Jesus, nakita din nila ang mensahe. The apostles. Ang mga apostol nakita rin ang mensahe. Luther's. Sa panahon ni Luther, sa Reformation, nakita nila ang mensahe. Ano ang mensahe sa panahon ni Luther? Katuwiran. Nakita niyo yun, na ang katuwiran ay sa pamamagitan lamang ng panampalataya at hindi sa mga good works. See, Wesley's time. sa panahon ni Wesley, nakita nila ang mensahe sa kanyang panahon ng kabanalan, sanctification, paglinis, pagpurga, pagsanto sa kanila, pagbanal sa kanila. Ano ang naglilinis? Dugo ni Kristo. Nakita yun na mapinili sa time ni Wesley sa panahon ng Reformation. See? Pentecostal time. Sa panahon ng Pentecostal, nakita din nila ang mensahe ukol sa panahon. Because that was the seed that was on the earth. Ano yun? Dahil sila mga binhi na nasa lupa. Sinong mga binhi? Yung mga pinili sa bawat panahon. Ang mga pinili na nakita ng binhi ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, binhi din. Ang Holy Ghost, binhi din. Ang mga anak ng Diyos, binhi din. Pero tungkol dito na mga binhi ay ang pinili sa bawat panahon. Sige. When this inspiration was poured out. Na itong inspirasyon na ibinuhos. Anong inspirasyon na ibinuhos? Ang sagot, yung mga hiwaga ng 7 tatak na nahalag. Ibinuhos yun. See? Now while the inspirations poured out, Samantala niyo itong ang inspirasyon na ibinuhos. to gather the bride together. Kita mo? Ano ito? Ang inspiration nito, yung mensahe na nagano, inipon niya ang bride. Ang bride isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Sinasabi, mga bride tayo, kamusta brides? Mali yun. Dahil ang bride isa lang. Ang bride asawa ni Kristo. Ang bride mystical body ni Kristo. Ang bride yun ang katawan ni Kristo. Isang katawan lang. Ang Efeso 4, verse 4, may isang katawan lang. At may isang espiritu. At may isang pag-asa.
Ano ang pag-asa ng iglesia na nag-isa lang, yung bride? Ang pag-asa ay ang rapture. Amen. Amen. Sige? It is only those Sila, sige? Ano? It is only those who are elected will see it. Kita mo, sino lang makaunawa? Kapag may buhos ang mensahe, pinili. Amen. Ang elected lamang. Sa mga tuwid, marami ang mga grupo-grupo ng sinasabing mga end time. Maraming sasabi, magaling na matalino sila, iba't ibang uri ng lingwahe. Pero hindi pinag-uusapan yun. Kundi ang pinag-uusapan, pinili ka. Amen. Kung pinili, yun ang makakaunawa ng mensahe. Pero bakit sila? Sinabi nila pinili. Pero ang pangangaral nila ay pang-sanctification pa rin. Kay Wesley, ay iba naman kay Luther. Ibang inspiration noon, ibang inspiration noon, ay binuo sa ating panahon ay ang mga hiwaga ng libro na may 7 tatak. At ang makakita nito, sinabi magkakita, makakaunawa, ay ang pinili lamang. Sige. I think Jesus said, I thank thee, Father, that thou hast hid these things from the eyes of the wise. Ang Panginoon Isus, Amay, napasalamatan ka dahil ito'y itinago mo sa mga matalino. Amen. And revealed it to At babes, ito'y such as we itinahayag are. mo sa mga kagaya, sa mga bata na handa mag-aral. Kapag gusto ng tao mag-aral, para sa bata, kailangan niya mag-aral. Pero kung di na siya gusto mag-aaral, wala, hindi ito para sa kanya. Hindi ito sa kanya, hindi ito kaunawaan. Kahit at palit-ulit pa ito, sasabihin sa kanya, hindi pa rin niya maunawaan dahil sasabi niya, matalino siya. Kaya matalino hindi pwede dito. See? Now, inspiration has to strike it. Kailangan ang inspiration ay tumama sa iyo. Ay tamaan ka. Ano tatama sa iyo? Ang mensahe. Amen. At ang mensahe, ito ang sikat ng araw sa ating panahon. Kaya matamaan ka ng sikat ng araw. Sapagkat ang bini kung hindi masikatan ng araw, hindi ito mabubuhay. Kaya nagbibigay buhay sa atin, ito ang mensahe ito. Yes. Amen. Masilayan tayo ng mensahe. Kahit ano kabait ng tao, kahit gaano katuwid ng tao, at walang vision tao. Kung walang mensahe sa ating panahon, manatili siyang patay espiritual. Matapat yan, nagpupuri yan, naglalingkod sa Panginoon. May kabanalan, may katuwiran. Pero, walang buhay sa Kanya. Walang buhay na walang hanggan. Eternal life. Bakit? Dapat masilayan siya ng mensahe ito. Dahil ang liwanag ng mensahe ito, ito nagbibigay buhay sa pinili. Kagaya sa literal, ang liwanag ng araw, ito ang nagbibigay buhay sa mabinihan sa lupa. O siya. When you get the book, Kung ito, number 3, works is faith expressed. Number 3, when you get the book, you're going to see maybe a little confusion there. Okay, What I ito said. na, isa kong yun. Nang sabihin niya, ang libro ng buhay at ang libro ng buhay ng Kordero, tatlo klase ang libro. Ang libro ng buhay, ang libro ng buhay ng Kordero, at mga libro. Ang mga libro ng mga makasalanan. Nakasulat yan ang kanilang mga ginawa habang sila buhay, na may pag-iisip na sila na mamamatay sila. At ang gawa nila doon nakasulat, hindi yun mawawala, hindi mabubura. Hindi sila manampalatayanin, hindi sila ay mga makasalanan na hindi nagbalik loob sa Panginoon. Mahirap yun. Delikado yun. Sa interno ko yun.
At ang isa naman ay ang libro ng buhay. Itong libro ng buhay, ito ay ang natural na libro. Ngunit ang aklat, ang libro ng buhay ng Cordero, special ito. Ito ay sa bagong tipan. Ito ay, alisin ko, palitan ko. Ito ay ang bagong tipan. Sa mga tuwid, ang libro ng buhay ng Cordero ay wala sa lumang tipan. O tama, wala sa lumang tipan. Kundi sa bagong tipan. Si brother, You're going to see maybe a little confusion what I said. sabi niya, medyo magkakaroon ka ng confusion dyan. Sinabi ko eh. The two books of life, it is the same book. O kita mo, tungkol niya na confusion. Pag sabi, ang dalawang libro ng buhay, isa lang, yun din. Tumutukoy ng libro ng buhay ng Cordero at ito aklat ng buhay ay isa lang. Kung sabi niya, confusion yan. Hindi nyo masyadong naintindihan yan. Anong kanyang paliwanag siya? One of them is your natural birth. Yung libro ng buhay pala. Yun ay ang natural na kapanganakan. Nalipanganak tayo sa mundo, nalibunag tayo sa mundo, namabatat sa mundo. Yun ang ating aklat ng buhay. The other one is your spiritual birth. Okay, tamo. Ano yun isa? Na spiritual birth. Spiritual na kapanganakan. Yun ang aklat ng buhay ng Cordero. Dahil lang, ang kapanganakan na tutukoy dito, yung ating kaluluwa. Dahil may panganak tayong muli. Sa dalawa. Una, mensahe. Pangalawa, banal na espiritu. Kumplito ang kapanganakan dito. Kapag tayo ay pumasok sa biyaya ng Panginoon, sumampalataya tayo sa biyaya ng Panginoon, ay ang una yung ginawa sa atin, ginawa tayong matuwid. Pangalawa, nilinis tayo. Pangatlo, bautismuhan tayo ng banal na espiritu. Yun ang kumpletong kapanganakan. Kasi, ano yung spiritual na kapanganakan? Born again. Kailangan pala mag-born again tao. Sige. Amen. Sige. Dito, tapos na. The one leads out to the other one, just like a stalk of wheat. Okay. Ang isa aakay ito patungo sa isa. Halimbawa, mula sa ang trigo, ang mais, pataas ito ng pataas, ng pataas, ng pataas. Ayun ang tinutukoy niya. Una, natural na kapanganakan. Pangalawa, spiritual na kapanganakan. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mag-born again kayo muli. Sige. But, sorry. Now you talk of me as a living person. Sige. But there's a part of me here. Is that person that must... Nagsasalita sa akin tungkol sa isang tao. Pero sa loob ko, dito ko niya, sa loob niya, yung kaluluwa niya. Ano sinasabi? Is that person that must perish. Hindi pala itong kaluluwa, kundi ang pagkatao. Ang luma natin pagkatao, kailan mamatay. Amen. Kailan mag-born again para maipanganak, lumantad ang panibagong tao. At ang panibagong tao ito ang binhi ng Diyos. Sige. Now, that's the book that the name comes off of. Ano ito ang mawala sa atin? Itong libro na sa unang kapanganakan, kailangan ito'y mawala. Sapagkat ating malaman, nandun pa ang ating pangalan sa aklat ng buhay ng Cordero. Special na libro yun. But the eternal one, pero may isang walang hanggan na isa, the predestinated one, ay isang itinalaga, yung kaluluwa natin. the elected one, Ang pinili, yung isang pinili.
The name never can come from there. Ang pangalan natin ay hindi nang galing sa natural na libro ng unang kapanganakan. Because it was always on it. Dahil ito'y laging doon, ito saan? Sa libro ng buhay ng Kordero. Wala pang mundo nandun ang pangalan natin sa libro ng Kordero. Espesyal na libro ito. Wala pang mundo. Kung mabilis-bilis sana tayo, pwede ang Revelation 8:13 o 13:8. So, Kag magasimba sa iyang tanan nga nagapuyo sa duta. sino iya sa larawan sang hayop. Sino larawan ng hayop? Ang pagtingog sa lahat ng mga organisasyon, denominasyon. Ang tawag sa mensahe, ito'y monster halimaw ni Satanas. Larawan ng hayop. Hindi literal na hayop, kundi isang malaking organisasyon, isang malaking denominasyon na ang lahat ay sasamba doon na ano daw brother, lahat ng mga maiiwan sa mundo nito. Sige. Ang kaysa-tagsa ng iyang ngalan wala masulat sa wala pa sa daang kalibutan. Ano daw? Ang pangalan nakasulat, wala pa ang kalibutan. Wala pa mundo, ang pangalan nakasulat doon. Pag wala doon, sasamba sila sa hayop. Sige. Sa tutunan sa kabuhi sa Kordero maging ihaw. Okay? Kasi sino libro? Libro ng Kordero. Sino siya? Si Kristo. Libro ng buhay ng Kordero ni Kristo. Kaya Kristo yung libro yun. So, lumang tipan, hindi libro ng Kristo yun. Dahil special na yun na libro yung ang bagong tipan na yun. Sige. Ito, brother? Ito. The name, sorry. The elected one, the name can come from there because Okay, it was ang always pangalan on. ng pinili, wala doon. Hindi nanggaling sa libro ng buhay. Dahil ang ating pangalan, always, lagi, wala pa mundo, nandun na yun sa libro ng buhay ng Kordero. So tandaan nyo, ang mga pinili, ang pangalan sa libro ng buhay ng Kordero. Surte mo, ang mapalad tayo, hindi ka naman mabait. Minsan nga, mga arrogante tayo. Hindi naman tayo mabait. Pero hindi mo alam, isinulat ng Panginoon na ating pangalan sa libro ng buhay ng Kordero. Hallelujah! Sige, next video. It can never be taken off. At hindi ito matatanggal doon sa libro ng Kordero. Pero sa libro ng buhay, na hindi sa Kordero, matatanggal doon, mabubura ang pangalan. Tulad ng pangalan ni Judas nandoon sa libro ng buhay, tinanggal doon. Kasi hindi siya patuloy. Nagsisigaw siya. Kunyari, nagsisi siya. Nagpatiwakal naman. Kaya nagpapatiwakal, pentirno yun. Kala mo yung sisigaw, patawarin mo kung mga kasalanan ko, tapos suicide ka. Pentirno ko. Akala mo, palangit ka. Dahil humingi ka na ng tawad. Humingi ka ng tawad pagkatapos naging criminal ka. Huwag mo nga pa, huwag mo sirain, huwag mo wasakin ang templo ng Diyos. Ikaw yun. Sige. Number 2, brother. Tapos na? Oh. Ano na ito? But to the elected, God is calling. There. Number 2 ni siya. Union. Ano libro? Invisible union. Okay. But to the elected, God is calling to the elected. Ano ito? Kaya tao ng Diyos ang pinili. Amen. Calling. Pinili. So, tumatawag sa atin ang Diyos. Amen. Anong pagtawag? Ang inspiration. Ano yun? Ang nahanap na mensahe,
Yun ang patawag sa atin. Amen. Sa uling panahon ito, ang mensahe ni Luther, tapos na yun. Ang mensahe sa panahon ni Wesley, tapos na yun. At ang hindi pa natatapos, na matapos ito sa rapture, itong mensahe na tumatawag sa atin. Ano yun? Ang hiwaga ng pitong tatak. Sige. They know it. Alam na, they know it. Alam natin ito. Alam niyo ba yan na? Kayo, alam niyo ba? They know it. Alam nila ito. Sino hindi? Yung pinili. Alam ng pinili na tumatawag sa ating Diyos at ang ginamit ay ang mga hiwaga ng pitong tatak na nahayaw. Amen. They know it. Dapat malaman ito. Hindi ba tinawag na mensahe ni Luther, ni Wesley, ng Pentecostal? Hindi, marami mga ngaral, ministro. Ito ginagawa nila. Malit-malit na. Hindi nila alam. Pero ikaw alam mo. Pinili ka alam mo ng pantawag yung inspiration sa ating panahon. Sige. Calling the virtuous bride. Kita mo, ang Diyos, tinatawag niya ang dalisay na nobya. Walang bakit na nobya. Diyos ang nagtawag. At sabi nga, ang pantawag na ginagamit niya ay ang hiwaga ng pitong tatak na nahayag. Sige. The word. Ang salita. The last day church. Oh, sino ang pinit niya tawag? Ang iglesia sa huling panahon. Ano yun? Bride sa huling panahon. Sino yun? Tayo yun! Tawag tayo! Ang bride of the last days. Tayo ang nobya sa huling mga araw. See? The elected lady of our Lord Jesus Ang Christ. pinili na dalaga ng ating Panginoon. Ang bride, itinuring sa dalaga. Dahil maraming dalaga. Isa lang ang pinili. Maraming mga iglesia. Isa lang ang pinili. At tayo lahat ay sangkap ng isang iglesia pinili. Pero the members ng iglesyang na ating Panginoon. Si Jesus is the Word. Si Kristo ang salita. Then the bride is always part of the bride. Gumaganoon ang nobya, laging bahagi ng salita. Ibig sabihin, kung anong salita, bagay tayo. So the bride will not be a denomination. It'll have to be the Word. Kita mo? Ang bride, ang nobya, hindi pwede na maging denominasyon. Kundi ang nobya, salita. Doon tayo sa salita makisa. Doon tayo sa salita sasama. Huwag sa denominasyon. Anong denominasyon? Organisasyon ng tao. Ano niya sa kanila? Mga aral ng tao, understanding ng tao, interpretation ng tao. Hindi sa word. Pag sinabi word, pure na yun. Siya si Kristo. Siya ang mensahe na nahayag sa ating panahon. Siya. Be the bride of Christ. Para maging nobya ni Kristo. He promised to do it. Promisa ng Diyos na gagawin niya ito. Siya. He said, or he never loses his pattern. Hindi nagbabago, hindi nawawala ang pattern ng Panginoon. Amen. See? He always did it by the pattern. Lagi itong ginagawa sa pattern bawat oras. He does it again. Falling out. Gagawin daw niya ito muli. Amen. See? Calling out his virtuous bride in the last day. Hilahin. Butong hilahin. Ang kanyang bride sa huling panahon ito. Saan na hilahin? Sa mga reliyon. Sa mga denominasyon. Sa mga Pentecostal. Sa Katoliko. Sa lahat ng denominasyon. May bride doon. May pinila may bahagi ng bride doon. Dahil ang bride, hinugot mula sa Pentecostal. Sige. The lovely Rebecca waiting for her Isaac. Sino ito si Rebecca?
Si Rebecca, asawa ni Isaac. Sino si Isaac? Anak ni Abraham. Kaya ang pinili na si Rebecca, dinala ni Eliezer kay Isaac. Bakit si Rebecca ang napili? Anong sinabi ni Abraham? Eliezer, huwag ka na magsalita kahit ano pa. Kahit ano, huwag ka na magsalita. Kung di ka ano sinabi ko, yun lang ang sasabihin mo. Huwag mo dagdagan, huwag mo bawasan ko ang sinabi ko, yun lang. At ang tatanggap sa sinabi mo, sinabi ko yun. Ang tumanggap siya, tumanggap sa akin. Kaya yun ang maging asawa ni Isaac. At yun ang tipo ng nobya sa uling panahon. Amen. Si Kristo, tipo niya si Isaac. Si Eliezer, tipo na ikapitong mensahero. Kung ano yung pinahayag ni Kristo sa ikapitong mensahero, yun lang sasabihin niya. At ang mga ministro na binigyan ng mga kaloob, yun din sasaluin at yun din ay pangangaral nila. Dahil bahagi yun ng bride. Ang bride, sa huling panahon, kagaya ito ni Rebecca. Kaya may mensahe kung paano kinuha si Rebecca sa kanyang lugar at dinirakan Isaac. Sige ba rin? Number 6 lang na. Basa ko na. Number 6 na? Oh. Katapusan? Sige. The rapture. Ang rapture. Now the rapture that we're talking about is only for the bride. Nabatihan niyo? Ang rapture na ating pinag-uusapan para lamang sa loob niya. Para lamang sa loob ng rapture. Ang pagsugatan kay Isaac ay para lang kay Rebecca. Si Rebecca na sumunod sa mga sinabi ni Abraham sa pamagitan ni Eliezer. Siya lang ang babae na naging asawa ni Isaac. Ganon din tayo. Papaano na maging nobya ni Kristo ang iglesia sa uling panahon ito? Ang kung sino lang ang nakinig, sumampalataya sa napahayag na mensahe, sa ikapitong mensahero, siya lang ang nobya na mararapture. Maraming church, maraming mga iglesia hindi mararapture. Dadaan sila sa malaking kapigatian. Inaakala nila na sila ay mararapture, naghihintay sila sa pagdating ng Panginoon. Matapat sila, walang bisyo, matuwid sila. Naglilingkod sila pupuri sa Panginoon, pero naiwan sa rapture. Tumuktok, Panginoon, papasukin niyo kami. Sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi kinikilala ng Panginoon ang walang Holy Ghost. Dahil ang Holy Ghost tatak. Ang walang tatak, hindi kilala ng Panginoon. Ang walang Espiritu Santo, hindi sa kanya. Promotion. Brother, basahin ng cheese. Glory. Please, basahin mo. So this, Apan kung si Kristo yara sa inyo, bisan ang inyo mga lawas patay bangod sang sala, ang inyo mga espiritu buhi bangod sang pagkamatay. Glory. Nine. Apang kamo wala sa unod kundi sa espiritu. Kung matuod nga ang espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo, ang bisan sino nga wala espiritu ni Kristo, hindi iya siya. Ang wala espiritu ni Kristo, ang iglesia niya noon, sino mamatao yun, ay hindi siya kay Kristo. Glory. Dahil ang Espiritu Santo tatak na ito'y aking identification. Hallelujah! Walang sino man makakaagaw
Walang sino mang makakuha sa kamay ng Panginoon. Dahil may tatak, tayo ay Kanya. Amen. Dahil sa spiritual na kapanganakan. You must be born again. Amen. Sa Espiritu Santo. Hindi kayo sa tongues. Niloloko nilang tao. Amen. Pagdating ng rapture, may iwan siya. Wala siyang release. Yan siyang tatak na siya ay mararapture. Dahil ang Holy Ghost tatak hanggang sa araw ng katubusan. What is araw ng katubusan? The day of your redemption, rapture, body change. My body change. See, brother? Glory. The rest of the dead lived not for 1,000 years. Ang This great iba sa mga patay ay hindi mabubuhay hanggat hindi matapos ang 1,000 taon. Ano ibig sabihin? May rapture. Para lang sa nobya. Ano rapture? Pag-agaw, papunta sa babaw. Amen. Ang rapture nito ay tinatawag kasalan, seremonya ng kasalan ng nobya at ni Kristo. Doon sa langit yung magaganap. Pero ang pagsasalubong doon sa babaw ng mga ulap. Pero ang kalukuhan na sabi-sabi ng ibang mga ministro na siyang galing, hindi man galing sa langit ang kanilang karunungan sa impyerno, na sa ulo daw ng propeta may ulap doon daw magkakalubong. Kalukuhan yun. Ang Biblia nagsasabi sa ibabaw ng mga ulap tayo pupunta. O pagsalubong ng Panginoon sa hangin. Kagaya sa pagsalubong ni Rebecca at ni Isaac, nagsalubong sila. Amen. May rapture. Pagkatapos ng rapture, wala nang biyaya. Wala nang kaligtasan. Amen. Dahil ang biyaya ibabalik sa Israel. Malapit na yan. Ginugulo ng mga bansa ang mga Hudyo sa Panginoon. Ginugulo ng mga iba't ibang uri ng mga bansa ang mga Israelita. Pero kailanman sa huling panahon ito, hindi nila magagapi ang Israel. Amen. Dahil sila tutulungan ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon ang bigaya sa kanila. Amen. Ipapadala niya si Moses at si Elias na siyang matatanggol sa kanila. Amen. Ang tubig maging dugo, walang ulan, 3 taon kalahati. Yes. Maraming problema niya. Right. Maraming stroke. Amen. Maraming sakit. Maraming bukol. Gutom. 3 taon kalahati, walang ulan. Glory. Hallelujah. May pila ang tao, ang pambili ng pagkain, wala naman siyang mabibili. Maliban na naman, may tatak. Kung may tatak siya ng hagod. Magabili siya dahil mayroong naka-imbak na pagkain ang Romano Katoliko. Doon ka bibili. Pero, delegated yun, designated yun sa iba't ibang mga religion. Kung Baptist ka, doon ka bibili sa Baptist. Kung Protestante ka, doon ka bibili. Doon ka tawag, kailangan may marka ka ng ano. Baptist ka ba? Saan ang ID mo? Oneness ka ba? Saan ang ID mo? Okay, pumunta ka doon sa simbahan nyo, doon ka bumili. Pero pag wala kang ID, gutom ka. Pero sa panahon yun, wala ng bride. Amen. Rapture ng bride. Amen. Hallelujah! Glory. 3 taon kalahati, malaking kapigatian. Maghahari ang Antikristo. Sino siya? Pagsabi Antikristo, laban kay Kristo. Sino siya? Ang Pope, laban kay Kristo. Pero puro si Kristo, pero ang kanyang mga pananalita, laban sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, si Kristo yun. Pag kinalaban mo ang salita ng Diyos, kinalaban mo si Kristo. Amen. Pag sinasabi ang mensahe, ang Biblia nagsasabi, ang bautismo gawin mo sa pangalan ng Panginoon Jesus para mapatawad ang iyong kasalanan at matanggap mo ang banal na Espiritu at magbautismo ka ng Father, Son, Holy Ghost, Antikristo yun.
Siya sabi ng Biblia na ang babae hindi pinapahintulutan na magturo, hindi pinapahintulutan na mamahala, magpastora, pero kapag ginawa nila yun, antikristo yun. Sabi nila para kay Kristo, tama para kay Kristo, pero antikristo siya. Sinabi pa huwag, pag sinabi pa huwag, di huwag. O siya brother, mention na muna tayo. If there's not a rapture, where are we at? Kung walang rapture, saan tayo? Saan tayo didabutin? Sa Great Tribulation? Kung walang rapture? Sige. What promise do we have? Anong promesa mayroon tayo? Di wala. Dahil ang promesa sa atin, rapture lang. Amen. Alam mo, minsan ito, alam mo, minsan yun. Alam mo salita noon, alam mo salita. Pero ang tanong ko, may Holy Ghost ka ba? Tinanggap mo ba ang Holy Ghost na ikay sumampalataya? Si brother? There is going to be a rapture. Mayroong rapture! The Bible says there will be. Sinabi ng Biblia, mayroong magkakaroon. Amen. And it will be only for the elected. At ito'y para lang sa mga pili. The bride in this day. Ang bride sa huling panahon ito. Oh, pulled out and the church. Na hinila mula sa iglesia. Ang buhay natin wala na. Ang buhay na magalaman. Ito ba sinabi, mayroong sa loob mo na dapat mawala. Kung hindi mawala yun, hindi malalansan ang panibagong buhay. Ang unang buhay, yun ang personal na, yun ang personality natin. Yun ang buhay natin. Ang unang pag-amoy sa sakret ng buhay siya. Pero masasama tayo. Pero sa loob natin, nang masilayan tayo ng mensahe ito na buhay. At ang buhay natin ngayon, hindi atin, kay Kristo ito buhay. Kamusta ka, brother? Siya pa rin. Kamusta ka, sister? Siya pa rin. Mali yun! Pag sinabing kamusta, purihin ang Panginoon. Glory. Dapat mawala tayo sa unang pagkatao natin. Ang sino man na kay Kristo, bago siyang nilalang, ang luma niyang pagkatao ay wala na. Anyang sasabi namin sa'yo, hindi mo matukapan sa bago na tila ang daan mo na bayan. Dahil mag-isip ako na pagtayo mo, di ba gisip na nung diyan, bigdaan na siya. Kailan madula ng daan na bayo. Yun ang old soul. Ang lumang pagkatao natin, yun may dala sa ating kaluluwa. Mali ang ating buhay. Mali ang ating ugali. Mali ang ating batasan. Kadali sa ating maihik. Kadali sa ating mangating. Wala tayong pakialam sa iba. Indifferent. Malapit na sila ba? Ang buhay natin ay nakatago kay Kristo. Amen. Ang buhay natin, wala na, patay na tayo. Hallelujah! Magapadahin ba natin sa pagkakasala, magabugay sa Diyos, magabugay na, sabi na yun ay akayo. Kaya paano pa kita mabuhay sa sala sa unang pagkatao natin? Patay na ka sa sala. Nang magipag-isa tayo kay Kristo, nang siya'y namatay, tayo namatay din. At paano magipag-isa kay Kristo? Sa kanyang salita. At sa kanyang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng bautismo, inilibing tayo. Inilibing natin ang ating lumang pagkatao. Nabautismohan na ba kayo sa pangalan ng Panginoon Isus? Hallelujah. Para mapatawad ng kasalanan. At ang pangako na Holy Ghost ay mapasa atin. Ang sino man na kay Kristo bago sa kanya. Hindi niya sabihin, wala akong pakialam, anong mangyari sa inyo. Kaya may pakialam ka. Masimba ka o hindi, bahala ka. Mali yun.
sa lumang pagkatao natin yan. Unahin lagi ang Panginoon Isus. Hindi siya pagpasubuha. Huwag mo pagpasubuha ang Lord. Unahon mo siya, pero wala ka niya ginapabayan. Hindi mo lang nakikita ang mga blessings siya, everyday. Ang buhay na walang gang, pinag-gising ka, tulog ka, binigyan ng lakas, hindi nga, hindi mo ito nakikita. Count your blessing one by one. Amen. Bigilangin mo ang mabiyaya ng Diyos Lord. Ang nakikita mo lang, yung malalaking bagay. Paano lumali? Paano hininga mo? Hindi ka ni-stroke. Hindi mabiyaya ni Lord. Nabuhay ka. Glory. Binigyan ka ng hininga. Amen. Ay iba, wala ng birthday. Hindi makarin si birthday. Patay. Hindi ba biyaya ito ng Panginoon? Amen. I-acknowledge natin dahil ang kabutihan niya. Amen. Tumayo ang bawat. Hallelujah! Malapit ng rapture. Malapit na darating, Panginoon. Hindi niya gusto na tayo ay dadanas ng malaking kapigatian. Pinili tayo. Bata kita sinunod. Binhig na kita. Hindi niya gusto na makadana ka sa dako ng kapitan. Tanang binhi mo niya. Hindi mo hinimuan. Yung binhi mo. Upang may preparata kita sa rapture na magamot. Change my heart, O God. Go down with you.